Kilala nga ang Naruto bilang isa sa mga pinakakilalang anime series para sa mga kabataan sa buong mundo. Pero alam mo ba na yung anime version na napanood mo ay censored at hindi totally ipinakita yung mga nangyayari o totoong eksena na mula sa manga dahil sobrang bastos o di kaya'y sobrang brutal ng mga eksena na ito para mapanood ng kabataan? Welcome at ating alamin ang 7 censored moments sa Naruto at Naruto Shippuden series na hindi ipinakita sa anime version ngunit makikita natin sa manga part 2. Number 7 ang Sai and Sasuke boy on boy EUT moments. Nakita nga natin ito sa chapter 347 ng Naruto manga. Matapos ngang kumain ni Naruto, Kakashi at Sakura sa ramen Ichiraku, nakasalubong nga nila si Konohamaru nung sila ay paalis na. Dito nga ay gustong i-showcase o ipakita ni Konohamaru yung mga bagong natutunan niyang jutsu. Una nga niyang ginawa dito ang Shadow Clone na kung saan napahanga nga at natuwa si Naruto. Then dito nga ay ipinakita ni Konohamaru yung improved version ng sexy jutsu, ang girl-on-girl version ng Oiroke no Jutsu na kung saan makikita nga natin ang dalawang babaeng walang saplot na nababalot ng mga ulap at for some reason nga maganda nga tignan ang jutsu na ito para sa ating lahat. Ang kaso nga lang, wag nating kalimutan na andito nga si Sakura at dito nga nagalit si Sakura sa ginawa nitong si Konohamaru kaya kunelyuhan ni Sakura si Konohamaru, then in-explain nga ni Konohamaru kung bakit mahalaga ang jutsu na ito bilang distraction sa mga kalaban. Sumagot naman si Sakura at sinabing wala daw kwenta ang jutsu na ito dahil kabastusan lamang ito. Kaya naman ginawa ni Konohamaru ang variation ng jutsu na ito na tinatawag na boy on boy version ng Oiroke no Jutsu, na kung saan makikita nga natin dito si Sasuke at Sai na magkapatong na parang may ginagawang kababalaghan at makikita nga natin na nagustuhan ito ni Sakura at sinabing isang henyo nga daw itong si Konohamaru. Isa nga itong fan service din para sa mga fangirls ni Sasuke at Sai. At nakakatawa nga yung reaction dito ni Sakura dahil nung una nga ayaw niya ng jutsu na ito, pero nung nakita niya yung gantong klase ng variation naging wap o wet as kuchi nga yung kanyang lat B. Comment mo kung gets mo. So yung eksena nga na yan sa chapter 47 ay hindi man lang naisama sa anime version for some reason, na dahilan kung bakit noong ginamit nga ni Naruto yung reverse harem jutsu laban kay Kaguya, sinabi nga ni Sakura na oo, gumana daw sa kanya yung sexy jutsu, pero malabo daw na gumana ito sa isang goddess-like being na katulad ni Kaguya. Pero nagtataka nga tayong lahat kung bakit wala naman tayong matandaan na eksena sa anime na nangyari ito kay Sakura. Ito nga yun guys, tanging sa manga lang ito makikita. Number 6 sa ating listahan ay yung paninigarilyo ni Shikamaru bilang isang 16 years old na illegal nga. Sa OG Naruto series, ang Team 10 leader na pinamumunuan ang Ino Shikacho ay si Asuma na mahilig ngang manigarilyo. Sa Naruto Shippuden, nagkaroon nga ng labanan sa pagitan ni Asuma at kanyang mga kasama laban kay Hidan at Kakuzu ng Akatsuki, na kung saan dito nga napatay si Asuma sa Rutobi. Matapos ito ginusto nga ni Shikamaru na maghiganti kay Hidan at Kakuzu dahil sa pagpatay nila kay Asuma. At dito nga rin nakuha ni Shikamaru yung habit ni Asuma na manigarilyo bilang alaala kay Asuma. At dahil nga isang 16 years old na binata pa lamang si Shikamaru noong panahon na iyon, magiging hindi magandang impluwensya ang paninigarilyo niya para sa mga batang manonood ng Naruto Shippuden. Kaya naman noong tinalo nga ni Shikamaru si Hidan sa Naruto Shippuden, sa manga nga inanigarilyo itong si Shikamaru bilang alaala at pagpapaalam kay Asuma, habang sa anime naman sinindihan lang ni Shikamaru yung lighter ni Asuma bilang alaala at pagpapaalam. Number 5 naman sa ating listahan ay ang version 1 ng Donut Mode ni Neji Hyuga. Sa Sasuke Retrieval Arc nga na kung saan naatasan si Naruto, Shikamaru, Choji, Kiba, Rock Lee at Neji para bawiin at pigilan si Sasuke na mapunta kay Orochimaru, nagkaroon nga ng laban si Neji sa pangalawang laban sa arc na ito, na kung saan ang kalaban nga ni Neji ay si Kidomaru na isang ninja na may abilidad ng isang gagamba at kayang gumawa ng webbing o sapot na pwedeng patigasin at gawing mga armas o projectile. Gumawa nga si Kidomaru ng bow and arrow sa isang punto sa labang ito at tinarget nga nito si Neji, at yung arrow o pana nga na ito ay tumagos sa balikat ni Neji. Sa anime version nga makikita natin na parang walang halos nangyari after matamaan ito si Neji. Walang dugo, buo pa rin yung damit, walang butas. Habang sa manga naman makikita nga natin na parang high caliber bullet wound yung sugat na nangyari dito kay Neji. Butas nga yung balikat dito ni Neji, at dahil realistically kapag nagkaroon ka ng gantong klaseng sugat mamamatay ka within minutes dahil sa blood loss o pagkaubos ng dugo, imposible nga na mabuhay pa
pa si Neji sa ganitong klaseng sugat. Kaya naman ang Naruto author nga na si Kishimoto ay pinilit kulitin yung mga editors para sa anime para baguhin yung magiging scene na ito para sa anime na maging realistic nga yung pagiging buhay ni Neji sa labanang ito. Ang number 4 naman sa ating listahan ay yung brutal death ni Kaiza. Sa unang mission ng OG Team 7, pumunta nga sila sa Land of Waves na kung saan makikilala nga ang batang si Inari. Kinuwento nga sa arc na ayon na mayroong ang stepfather itong si Inari na nagngangalang Kaiza na mahal nga ni Inari. Sa Land of Waves nga daw meron nga daw isang gangster na nagngangalang Gato na isang drug smuggler business owner sa Land of Waves. At dahil nga hindi nagustuhan ni Kaiza yung ginagawa ni Gato sa Land of Waves, pinalagan niya nga at sinubukan niyang labanan ang Gato Company, which we all know na wala siyang laban dahil mag-isa nga lang siya. Kaya naman ang ginawa nga nitong si Gato brutal na pinatay itong si Kaiza. Sa anime nga makikita natin na itinali ni Gato sa krus itong si Kaiza at i-display para makita ng lahat ng mamamayan ng Land of Waves na wala silang laban sa Gato Company. Sa anime pa lang yan. Sa manga nga makikita nga natin na walang braso o limbs si Kaiza dahil pinutol nga ito ni Gato. Sobrang brutal nga ng pagkamatay dito ni Kaiza to the point na hindi nga pwedeng makita sa anime yung gantong klase ng violence o brutality at hindi nga ito safe para sa mga kabataang nanonood. Number 3 naman sa ating listahan ay ang Drunken Style Fist nitong si Rock Lee na pinalitan sa English version ng anime. Sa kaparehas na arc nga ni Neji, ang Sasuke Retrieval arc, nakipaglaban nga itong si Rock Lee kay Kimimaro. Dehado nga si Rock Lee dito, pero matapos nga niyang makainom ng kaunting alcohol during the fight, bigla siyang nag-transform into Drunken Style Master, which is ipinakita naman sa Japanese version ng anime. At may flashback pa nga dito na ina-explain ni Might Guy yung origin ng pagiging Drunken Master ni Rock Lee. Pero sa American o English version nga ng anime, pinalitan nga ang alcohol o sake na ininom nitong si Rock Lee, at ito nga ay tinawag na elixir. Dahil nga isang big no para sa western television na maipakita sa mga bata na umiinom ng alak ng isang 13-year-old na katulad ni Rock Lee dahil hindi nga magandang impluwensya yan sa kabataan. Number 2 naman sa ating listahan ay yung madugong mga buto ni Kimimaro. Sa kaparehong arc na Sasuke Retrieval arc, nagkaroon nga ng match-up na kung saan magkasama ngang nilabanan ni Rock Lee at Gaara si Kimimaro. Isang malakas na bataan nga ni Orochimaru na may Kekkei Genkai na nagmula mismo kay Otsutsuki Kaguya na tinatawag na Shikotsu Myaku, na kung saan kaya nga niyang manipulahin yung kanyang mga buto at gawin itong mga armas, espada o iba pa. Sa anime nga ay creepy tignan yung paraan kung paano kinukuha yung mga buto sa loob ng kanyang katawan bilang weapon. Pero kung ikukumpara nga natin ito sa manga, walang wala nga yan. Dahil sa manga nga makikita nga natin na habang hinuhugot ni Kimimaro yung kanyang mga buto mula sa loob ng kanyang katawan, makikita nga natin na bumubuka yung mga balat niya at lumalabas yung kanyang mga laman loob na may kasama pang mga dugo. At hindi lang plain white yung buto na makikita natin dito sa manga, dahil makikita rin natin na parang may mga kadiring likido na nakalagay dito kapag hinuhugot ito, which is sobrang gory o brutal tignan para sa mga kabataan o mga batang makakanood. Kaya naman sa anime, even though medyo brutal tignan o gory, at least medyo simple lang tignan at walang masyadong dugo at malayo kung ikukumpara natin sa manga version. Bago natin pag-usapan yung number 1, dahil umabot ka nga sa punto na ito ng video na ito, pakipindot naman ng like button. At kung nagustuhan mo ako, pwede mong pindutin yung subscribe kung trip mo. Moving on sa number 1, Wizard Zabuza. From Ninja Swordsman into Wizard real quick. Yan nga yung nangyari kay Zabuza sa German version ng Naruto. Di ko alam yung explanation kung bakit sinobrahan nila yung censorship to the point na pati yung espada ni Zabuza na simbolo ng pagiging isa sa 7 Ninja Swordsmen of the Mist kinailangan pang tanggalin at hindi ipakita para lang sa censorship of violence na makikita ng kabataan sa bansang Germany. Sobra-sobra nga yung ginawa dito ng German television na talagang matatawa ka na lang dahil makikita mo dito na lumulutang dito si Zabuza. Kingin ng buhay. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, pindutin nyo na lang yung nasa screen para mapanood nyo. Yun lang. Bye-bye.